Ito mga kapatid 'no, masisimulan na 'no ang, pag-develop ng mga island na nasasakupan na ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Yung konstruksyon ng mga pasilidad sa Spratly Island Group mga kapatid. So ito panonoorin natin mula sa News 5 mga kapatid. Ito yung, tungkol dito sa tensyon sa mga agawan ng teritoryo mga kapatid para makakuha tayo ng dagdag kaalaman pa para sa ating lahat mga kapatid. I-explain 'to ni Ed Lingaw mga kapatid 'no. Yan, panoorin natin 'to. Construction ng mga pasilidad sa Spratly Island Group. Actually, kailangan talaga 'to ng Pilipinas mga tol, 'no? Yung pag-aayos ng ating mga isla diyan at siyempre kung maaari madagdagan pa, 'no? So panoorin na natin 'to. Kahapon, inunsyo ng liderato ng Kongreso na naglaan po sila ng malaking halaga ng pera para sa construction ng mga pasilidad sa mga islang Magkano okupado kaya? ng Pilipinas sa Spratly Island Group. Ayon kay Congressman Luis Campos, Vice Chairman ng House Appropriations Committee, kasama sa mga napondang proyekto ang Magkano yan? 1.5 billion para sa airport expansion sa Pag-asa Island. And 800 million naman para sa port construction sa Lawak Island. Okay, so dalawa pa lang 'to, no? expand ng airstrip sa Pag-asa Island sa halagang 1.5 billion pesos at ang pagpapagawa ng isang pier sa Lawak Island sa halagang 800 million pesos. Ngayon, sa pangkaraniwang lugar, wala naman pong problema ito. Pero pinag-uusapan dito ay ang Spratly Islands na pinag-aagawan ng 6 na bansa. Yun nga yung mga kapatid. Bago natin ipagpatuloy yung pinapanood natin, di ba nakikita naman natin every time na meron tayong mga resupply mission, nandiyan dyan yung mga bansa, particular mga tol, ang China, na humaharang, lalo-lalo na kasi alam nila mga tol, may mga dalang supply yan at may mga dalang construction materials, di ba? So eto, yung construction materials na gagamitin mga tol, sa pag-build o sa pag-develop o sa pag-construct ng mga pasilidad dito sa mga islang to, yan yung pinapangambahan ng maraming mga Pilipino. Paano kaya ang magiging sitwasyon, no? No, pagmumulan ba ito ng mas matinding tensyon? Lalong alam na nila mga kapatid, malamang alam na nila na i-develop ng Pilipinas itong mga island na to na inaagaw nila at kine-claim din nila. Kahit ito ay actually maraming mga bansa tulad nga nabanggit ni Ed Lingaw mga kapatid, di ba? 6 na bansa daw mga tol. So hindi natin alam kung ano magiging ano nila dito, reaction nila, no? Tuloy natin. Kasama na ang Pilipinas, China, Taiwan, Malaysia, Brunei at ang Vietnam. At higit sa lahat, ito'y agresibong inaangkin ng China. Yeah. Sa nakaraang taon, lalo nagiging agresibo ang mga kilos ng Chinese Coast Guard at ng mga Chinese Maritime Militia sa pagtaboy sa mga Pilipinong mangingisda at sa Philippine Coast Guard. Yan, di ba? Kahit na maraming mga bansa ang umaangkin o nagki-claim dito mga tol, di ba? Bukod tanging ang China lang talaga ang agresibo diyan mga tol. Talagang andiyan yung kanilang mga barko, mga coast guard nila. Inaangkin din pala yan ng Taiwan, di ba? Ng Malaysia, ng iba pang mga bansa. Pero yung China lang talaga yung agresibo. Sila yung nagpapadala ng mga barko nila. Ibig sabihin mga tol, hindi lang Pilipinas ang kalaban nila. Lahat ng mga bansang umaangkin dyan. No? At tumitindi lalo tension kapag nalalaman nila na may dalang construction material o building materials yung barko, lalo talaga nilang hinaharang yun. At lalong agresibo ang China kapag natutunugan na may dalang mga construction materials. Yun, diba? Ang mga resupply missions natin sa West Philippine Tulad ng Sea. sinabi ko. Isang halimbawa po dyan ang pagharang ng Chinese Coast Guard sa mga barko nating nag-resupply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Mahigpit ang polisiya ng China na hindi papayagan ang anumang construction activities sa mga pinag-aagawang lugar. Diba? Yung mahigpit daw ang polisiya ng China. So alam na. 'Di ba? Kapag i-build natin at gagawa tayo halimbawa ng shelter, 'di ba? Permanent shelter dito sa Ayungin Shoal mga kapatid, no? Alam niyo na kung ano mga magiging eksena diyan, habulan, harangan, ganyan ang magiging eksena diyan. Pero dito pa lang tayo sa mga ide-develop na mga island, Tignan natin kung ano magiging reaction nila diyan. Ito po sa kabila ng pagtatayo ng China ng mga artificial islands sa rehiyon na ginawa na nitong mga military bases. Ang airstrip sa Pag-asa Island, matagal na pong natenga dahil pahirapan ang pagpuslit ng materials dito mula po sa Luzon. O, di ba? Pahirapan yung pagpuslit ng mga biruin mo, nasa loob ng exclusive economic zone natin. Sila, nakakapag-build sila ng mabilisan lang ilang buwan
Sabi nga sa loob ng 2 taon mga tol, hindi lang isa 6 na isla yung naitayo nila mga tol eh. Ganun katindi yung China sa atin, 'di ba? 'Di ba? Oh? Pag-asa Island, pahirapan mga kapatid yung pagpuslit ng mga building materials galing Luzon. Tagal na pong natenga dahil pahirapan ang pagpuslit ng materials dito mula po sa Luzon. Pero ang susunod ngayon na magiging hamon ay paano itatayo ang isang pier sa Lawak Island na hawak din ng Pilipinas at pasok po sa ating exclusive economic zone. Pasok. Ang Lawak Island po ay isang maliit na isla Wow. na may laking 7.9 hectares lamang. Wala po itong kalaman-laman maliban sa ilang puno ng nyog at mga pugad ng ibon. Biruin mo mga tol, no? Pinoproblema natin kung papaano tayo makakapag-build ng mga structure, makapag-build. Halimbawa, ito yung port na itatayo sa Lawak Island. Nasa loob yan ng exclusive economic zone natin. Supposedly, wala tayo dapat problema no? Kung anong gusto nating buuin dyan, may bubuo natin. Pero since nga na nandirito ang China, mga tol, yung ano nila diyan, yung presensya nila, 'di ba? Nahihirapan tayo, 'di ba? Pero ano magagawa ba ng ng international law na lagi nating tinatanong, 'di ba? Wala bang kokondena sa kanila? Wala bang pipigil sa kanila? Tutulungan man lang tayo na pigilan sila kasi talagang natin 'to, all might din natin kung ano yung kakayanan natin eh. Yun lang yung meron tayo ngayon para mapigilan talaga sila eh. So talaga sobrang laking challenges nito mga tol. No, hindi natin alam kung bakit hindi ito nasimula ng mga naunang gobyerno, mga naunang president. Pero ngayon kasi sa panahon ni PBBM nalalaman natin kung bakit. Andirito yung presensya ng China na talaga sobrang agresibo. Po itong bird sanctuary. Meron po tayong isang maliit lamang na detachment doon mula po noong 1968. Wala itong pantalan, katunayan tuwing may resupply missions po. Tayo para sa mga tropa natin doon, kailangan pang isakay yung mga supply sa mga maliliit na bangka para makalapit sa isla dahil mababaw masyado yung bahura. Ito ngayon ang binigyan ng 800 million pesos na budget para po sa isang pantalan. Malaga po itong Lawak Island dahil ito po ay ating detachment na nasa bukana lamang ng Reed or Recto Bank. Isa pong lugar sa Spratly Island Group na pininiwalang mayaman sa oil and natural gas deposits. Nakailang beses po tayong sumubok na mag-explore dito sa Reed Bank pero parati tayong nakakabangga ng China. Biruin mo, no? Dapat matagal na nating napapakinabangan yung napakayaman pala niyan sa oil and gas. Dapat noon pa natin napapakinabangan yan, di sana mayaman ng Pilipinas ngayon, mga tol. Pero yun nga, no? Although nasa loob siya ng exclusive economic zone, di ba, exclusive pa, hindi natin magawang mag-explore dyan dahil nakakabangga daw natin dito ang China. Pangamba lamang ng geopolitical analyst si Professor Richard Heydarian kung ano ang magiging reaksyon ng China sa mga gagawin nating ito, gayong pinapalagan na nga ng China ang anumang construction activities at hinaharangan yung mga delivery. Ngayon pa lamang Tama si Heydarian, yun din yung nasa isip natin no? Anong magiging reaction nila? Anong magiging responde nila dito, di ba? Paano sila magre-react? Anumang construction activities at hinaharangan yung mga delivery. Ngayon pa lamang pumapalag na ang China sa pagbati lamang ni Pangulong Marcos sa pagkakahalal ng bagong Taiwanese president. Bagamat karapatan daw ng Pilipinas na kumilos sa sarili nitong EEZ, kailangan din daw mag-ingat na hindi tayo padalos-dalos. Noong panahon kasi ni Pangulong Duterte, labis ang ating pakikitungo sa China. Yun nga Ayaw nating sisihin pero talagang nakikita natin yung naging problemang dulot mga tol no? Yung masyadong pakikitungo natin mga tol. Yung masyadong pakikipagkaibigan at nasanay ang China doon mga tol. Diba? Ay nako, grabe. Noong panahon kasi ni Pangulong Duterte, labis ang ating pakikitungo sa China. Sa bagong administrasyon, binaliktad po ni Pangulong Marcos ang polisiya ni Duterte sa West Philippine Sea. Kailangan daw tayong mag-ingat na hindi tayo mag-overcorrect o sumobra naman sa pagbaliktad ng polisiya ni Pangulong Duterte. Dahil sa huli, ayon kay Heydarian, maraming alas pa rin ang China. Gaya po ng economic sanctions na pinataw ng China sa Pilipinas noong 2012 Scarborough Shoal standoff o cyber warfare o simpleng mas agresibong mga aksyon laban sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Diba? Ang dami nga talaga nilang alas mga tol. Sa kanila nang gagaling yung ibang mga kalakal natin
Imagine mo mga tol kapag nagkaroon ng economic sanction ng China sa atin mga tol. Halimbawa ipagbawal nila yung mga pagpapadala rito ng mga ano, ng mga kalakal, mga produkto nila, eh, yari tayo 'di ba? Ang laki din ng tulong nila mga tol, sa totoo lang, mahirap man tanggapin, mga tol kasi kung kukuha tayo ng supply halimbawa US, mahal. Sobrang mahal, mahihirapan yung mga Pilipino mga tol. Mga kapatid, Okay, bilang isang Pilipino mga kapatid, anong masasabi mo dito sa videong napanood natin? Puwede kang magbahagi ng iyong saloobin, ng iyong, sa tingin mo nga, ano ang dapat gawin ng ating, presidente mga tol? Sabi nga hindi tayo dapat mag-overcorrection, 'di ba? Kailangan mag-ingat tayo at 'wag tayo magpadalos-dalos sa ating mga kilos dahil nga sa huli, eh, mas marami pa rin daw alas ang China dahil nga mas mayamang bansa sila kaysa sa atin. Maraming mga produkto ng China ang, ine-export natin mga kapatid mula diyan o ini-import natin mula sa kanila. Yung mga napapanood ninyo sa mga social media, mga online seller, 'di ba? Halos lahat mga kapatid o ano talagang halos lahat, eh. 'Di ba ng mga produkto nila mga tol galing China, 'di ba? Dito rin tayo kumukuha minsan ng langis natin, ng mga gasolina natin, 'di ba? So kapag nagkaroon ng economic sanction, eh, yun ang problema, 'di ba? Mahihirapan din tayo diyan. Kaya talagang ano, eh, patuloy tayo sa diplomatic protest, eh, 'di ba? Hindi basta-basta makukuha lang sa giyera-giyera agad, eh. Well, anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.